Daniel Padilla, may dapat aabangan ng mga kapamilya. Ang kanyang pasabog, alamin. Excited na ang kapamilya actor at singer na si Daniel Padilla sa mga next projects niya sa ABS-CBN ngayong 2024. Pagkatapos niyang mag-sign uli ng exclusive contract sa Kapamilya Network, ibinalita ni DJ na marami siyang mga pasabog na sorpresa para sa kanyang mga fans. Isa na nga riyan ang kaabang-abang na collaboration nila ng singer at songwriter at OPM icon na si Eli Buendia. Ayon pa ng kapamilya actor, marami silang gagawin ni Eli Buendia pero sa ngayon ay sikreto muna. Isa sa pagkakaabalahan ng ex-boyfriend ni Catherine Bernardo ngayong Year of the Wood Dragon ay ang pagbabalik niya sa music scene. Looking forward na nga raw siya sa muling paggawa ng concert. Pero bago raw ito, nais muna niyang magkaroon ng bagong kanta kung saan pwede niyang ibandira ang kanyang new sound na madali lang mag-put up ng concert, new music muna. Antala, kinumpirma rin ni DJ na matutuloy pa rin ang dark comedy movie nila Sanjo Marudo na nang mapagod si kamatayan, pati na ang pelikula nila ni John Arcilla na The Guest. Bukod dito, mukhang pinaplansya na rin ang pagsasamahan nilang proyekto na nag-isang Diamond Star na si Maricel Soriano na isa sa mga bumati sa kanya pagkatapos niyang pumirma uli ng kontrata sa ABS-CBN. Ayon kay DJ, nag-uusap na sila ni Maria tungkol dito. Ang huling pelikulang ginawa ni Daniel ay ang award-winning film na Kung Maupay Man It Panahon, kasama ang veteran actress na si Charo Santos Concio. Samantala, nag-issue ng warning sa publiko ang GMA7 laban sa mga sindikato at scammer na gumagamit sa upcoming serye na Encantadia Chronicles Sangre. Nakarating kasi sa mga bossing ng Kapuso Network na may mga taong nambibiktima ng mga inosenteng tao sa pamamagitan ng peking pa-audition. May mga kumakalat kasing announcement sa social media na nanghihikayat sa mga nais mag-artista at maging bahagi ng inaabangang Encantadia Chronicles. Narito ang official statement ng Kapuso Network hinggil sa naglipan ng scammer. Ayon pa sa statement, ang GMA Entertainment Group ay nag-aabiso sa lahat tungkol sa mga online scammers na nagpo-post tungkol sa mga fake auditions para sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang perpetrators ay nagkamali sa paggamit ng pangalan ng GMA Network para humingi ng mga sulisit o pera tungkol sa mga pribadong photos at impormasyon. Nakasaad din sa statement ng GMA Entertainment Group na walang nagaganap na audition para sa pagbabalik ng Encantadia. Mula sa direksyon ni Mark Reyes, ang Encantadia Chronicles Sangre at pagbibidahan ni Bianca Umale, Faith Da Silva, Kelvin Miranda at Angel Guardian. Makakasama rin dito sina Rian Ramos, Glyza Castro, Sanya Lopez, Rocco Nasino at Celine Yusa. Samantala, muling binalikan ng Kapuso superstar na si Barbie Forteza ang mga panahon kung saan nagsisimula pa lang siya sa mundo ng showbiz. Sa kanilang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda noong February 12, kasama ang kalab team na si David Licauco ay muli silang napagtsikahan ng King of Talk. Sa isang bahagi ng kanilang pag-uusap ay nausisa si Barbie kung ano ang mga pinagdadaanan nito sa kanyang karyer. Ayon sa tanong kung totoo nga bang nakakaranas din si Barbie Forteza na inoferan siya at hindi siya kinuha. Sagot naman ng Kapuso actress, meron naman daw ang pagkakataon ng mga eksenang ganon. Dito ay kinuwento ng dalaga ang naging audition niya noon. Pagbabahagi ni Barbie Forteza, yung tatlong unang teleserye ni Miss Marian Rivera ay nag-audition siya bilang Young Marimar, Jezebel at saka Darna. Yung una, Marimar daw, pero hindi siya natanggap kasi takot siya sa aso noon. Hindi rin daw siya marunong lumangoy at ang ganda lang ng abot ni girl ay medyo yun ang point ng show. Medyo dapat marunong daw lumangoy. Nung panahon naman na nag-audition siya para sa Darna, inamin naman niyang natakot siya sa heights. Pero sa kabila ng kanyang mga hindi successful na audition, ay happy pa rin ang dalaga na balikan ng mga pangyayari. Muli namang mapapanood ang tambalang Barda sa television dahil malapit nang ipapalabas ang historical action drama na Pulang Araw na pagbibidahan ng dalawa kasama sina Sanya Lopez at Alden Richards. Samantala, super excited na ang Kapamilya TV host na si Ruby Domingo na makatrabaho uli ang kanyang Ate B na si Bianca Gonzalez.
muling magsama ang dalawa bilang host sa pagbabalik ng The Voice Teens Season 3 ng ABS-CBN. Ayon pa sa TV host, hindi lang sa trabaho siya ginaguide ni Bianca kundi pati na rin sa kanyang personal life, lalo na ngayong meron na siyang asawa. Una silang nagkasama as main host ng The Voice Kids Season 5 noong 2023. Sabi naman ni Bianca, ang tagal raw nilang nagkatrabaho, more than 10 years na nagkasama sila mula pa nung PBB, at ngayon na ate na siya bilang siya ang naunang feeling niya na parang little brothers at little sisters. Mapapanood na ang The Voice Teens sa Kapamilya Network sa darating na February 17. Samantala, bintang-binta naman ang naisip na paandar ng Kapamilya actress na si Andrea Brillantes sa pagsugod niya sa Japan para sa Eras Tour ni Taylor Swift. Pinag-usapan at kinaaliwan ng mga netizens ang napiling OOTD ni Andrea para sa panonood niya ng concert ni Taylor. Nag-share ang dalaga ng ilang pictures na kuha sa venue ng Eras concert ng international singer sa kanyang Instagram account kung saan makikita ang nakakalukan niyang outfit. Nagmumura ang suot niyang French fries OOTD with matching bag pa sa itsurang burger. Naging emotional din si Andrea, pati na ang kanyang mga sistiraka nang makita na nila ng personal si Taylor Swift sa stage habang kinakanta ang kanyang mga hit songs. Pero ang talagang umaagaw sa pansin ng mga netizens ay ang pasabog na OOTD ni Andrea. Sa kabilang banda naman, mas pinili munang manahimik ng premyadong TV host na si Boy Abunda hinggil sa kontrobersyal na paghiwalay ni Bia Alonzo at Dominic Roque. Marami ang naghihintay sa maging reaksyon ni Tito Boy sa inilabas na joint statement ni Bia at Dominic Roque tungkol sa kanilang breakup at sa pag-urong nila sa kanilang kasal. Ayon kasi sa opisyal na pahayag ng ex-couple, hindi nila ikinatuwa ang lumbas na balita tungkol sa kanilang paghiwalay na kinumpirma pa ng ilang tao nang wala silang pahintulot. Kaya naman sa muli nilang pagpirma ng kontrata sa GMA Network, nahinghan siya ng reaksyon hinggil dito. Marami raw pinagdaanan ng dalawang panig tungkol dito, at sa mga bagay na ito ay kailangang nire-respeto ang mga sitwasyong ito. Mayroon daw panahon na magsalita at meron din daw time na tumahimik. Pero sa ngayon ay nire-respeto ang kanilang desisyon. Dapat raw bigyan ng panahon. Dapat ay nire-respeto ang kanilang desisyon at sana bigyan sila ng time para maging okay. Ayon naman sa statement ng dalawa, ay halatang pinag-usapan talaga ang kanilang desisyon na itigil na ang kanilang relasyon. Ayon pa ng isang netizen, dapat ay susuportan nila ng dalawa, lalong-lalo na ang kanilang desisyon sa kanilang buhay. Wala raw tayong magagawa dahil personal nila itong buhay at kailangan nila ng privacy. Kayo, ano ang masabi nyo na may pasabog si Daniel Padilla sa taong ito? I-comment na kung excited na ba kayo dito at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.